Mga ka-RSP, patuloy po ang nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Ito po ay hindi lamang naglalagay sa batang ina sa panganib at komplikasyon. Maaari rin po itong magresulta sa paglaki ng mga bata sa kahirapan. Malaki rin po ang epekto nito sa edukasyon na natatanggap ng mga batang magulang. Pero ano naman kaya mga programa ang sinasagawa dito ng pamahalaan at mga non-government organization gaya ng Plan International Pilipinas? Alamin natin yan kasama si Ma'am Glenna Paraan, ang kanilang Communications and Advocacy Officer. Good morning po Ma'am Glenna and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po Sir Daniel at Ma'am Leslie at sa lahat po ng manonood. Ay, syempre, ito po muna ang unang tanong natin. No? Big picture po muna tayo. Gaano na po ba kalala ang problema ng adolescent pregnancy po sa Pilipinas? May data po ba kayo na pwede pong maihain ngayon? Marami na po tayong datos na available no, na nagpapatunay na patuloy pong lumolobo yung bilang ng mga kaso ng adolescent pregnancies o yung maagang pagbubuntis ng mga batang may edad o kabataang may edad na 19 years old pababa. No? Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority nung isang taon, nung nakaraang taon lang, sinasabi na nung 2023, umabot na po sa 142,000 yung bilang. Dami nun. No? So imaginein po natin sa loob lamang ng 2023, kada araw may 389 births. No? At kaugnay po nung datos na yon, sinasabi din na patuloy na tumataas naman yung trend pagdating sa births registered naman po pagdating sa mga batang may edad na 10 to 14 years old. Actually, umakyat po ito ng 35% yung pagtaas niya no, from 2021 to 2023. 142,000, ma'am, is napakadami no? So, Opo. alam mo, Leslie, napakadami na ng mga campaign, mga advocacies, di ba? Na about nga dito para labanan yung teenage pregnancy. Pero ma'am, bakit po kaya parang marami pa rin kaso ng mga ganito? Opo, marami naman na po tayong mga kampanya no, na inilunsad po ng government sa ng mga non-government organizations din. At marami na ding information na available online at offline. Pero ang problema po kasi, marami po sa mga information platforms na ito, hindi po, kumbaga hindi po accurate, no? O kaya hindi po kumpleto yung impormasyon na nilalaman ng mga platforms na yon. At marami po sa mga ito, nanonormalize pa nga yung tinatawag nating risky behaviors no, sa mga bata na nakakanood or nakakabasa ng mga mali o inaccurate na information. Ipa-follow ko. Ma'am, ano yung nakikita yung mga parang yung inaccuracy tsaka yung mga parang misleading ba na campaign? Ano po yung mga so far na naobserbahan ninyo? Ito ay parang nagko-contribute po siya sa mga misconceptions na meron tayo ngayon no, pagdating sa adolescent pregnancy. Halimbawa na lang po, may mga palabas no, kahit sa loob ng television no, na nagno-normalize halimbawa ng violence. No? Nabanggit niyo po kanina na yung merong recently sa Supreme Court na rape case. No? Nano-normalize yung violence and abuse sa kababaihan. Meron din pong mga information na hindi kumpleto, kumbaga hindi po na ipapaliwanag kung ano yung maaaring mga consequences ng maagang pagbubuntis pagdating sa kalusugan ng isang bata. Ayun. Ano naman po ba sa tingin niyo po yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas vulnerable po sa pagbubuntis itong mga adolescent, like yung mga factors, di ba, peer pressure and everything? Yes, marami pong salik na nakakaapekto o nagdudulot no, ng maagang pagbubuntis ng mga bata. Kailangan po natin siyang tignan yung issue batay doon sa yung isang tao, no, yung capacity na mag-decide o gumawa ng desisyon ng isang tao, ng isang bata, ay naaapektuhan o naiimpluwensyahan po yan ng yung kanyang sitwasyon. No, kasi maaring siya ay nasa poverty situation. Sabihin natin, hindi po nakapagtapos ng pag-aaral o kaya naman kulang yung means no, to access basic social services. At kasama na rin po dyan sa kanyang sitwasyon, yung kanyang identity. Maaring yung bata din ay maaring may disability o kaya naman hindi po conforming yung kanyang gender identity no, sa anuman yung meron tayo ngayon. At
dagdag dito, bukod po dun sa identity at situation ng isang bata, yung isa sa mabigat na nakaka-impluwensya sa kanya ay yung external environment. So kasama na po dito yung mga taong nakapaligid sa kanya, yung pamilya, yung mga kaibigan, yung mga teacher, no? At kahit yung mga local government na units natin. Alam po kaya dun yung pinaka-challenging po na i-address? Kailangan po nating intindihin na yung lahat po ng mga factors na ito, no, ay nagpo-promote o kaya naman nagtuturo ng values, mga attitude, mga kagawian sa mga bata, no. At minsan meron tayong mga paniniwala at mga kagawian na nakakapag-limit dun sa desisyon, no, na magpasya kung anong gagawin ng isang bata sa kanyang katawan, sa kanyang buhay. So for example, kung ang paniniwala natin ay hindi dapat natin pinag-uusapan sa schools o kaya sa loob ng tahanan ang mga usapin tungkol sa sexual and reproductive health, no, malilimitahan po talaga ang bata at maaring ang kanyang ma-access na impormasyon ay yung nasabi po natin na hindi po tama o kaya naman ay kulang. Pero ito, Leslie, para ma-alert rin yung mga mambabatas natin. Ma'am, kulang po ba yung mga batas sa Pilipinas para labanan po yung teenage pregnancy? Kami po sa Plan International Pilipinas, yung isa po sa mga key strategies, no, nasa core po ng ginagawa namin ay yung comprehensive sexuality education. Itong nakaraan po naging matunog po yung usapin na ito. No? Meron na po tayong comprehensive sexuality education through the implementation po ng Department of Education sa schools. No? Meron din po tayong mga NGOs tulad ng plan na naglulunsad ng CSE sa communities. Naniniwala po kami na kailangan po nating palakasin yung implementation nito. No? So implementation hindi doon sa ang batas, no? kailangan. More Correct. implementation. Oo. Ay, bukod po ba dyan sa mga nabanggit po ninyo, ha? Ano pa po ba yung mga hakbang at programa na isinasagawa ninyo para labanan po itong adolescent pregnancy? Tulad ng nabanggit ko, no, yung CSE mahalaga po ito kasi, no, lalo na dahil ito ay nagtuturo sa mga bata kung paano nila aalagaan yung kanilang mga sariling katawan, yung kanilang mga sarili at paano po protektahan, no, yung kanilang mga sarili. No, kaugnay po nun, kami po ay nakikipagtulungan, no, sa mga bata, lalo na sa mga batang babae para siguraduhin na lahat ng programa namin ay tumutugon sa kung ano talaga yung pangangailangan nila sa ka-interest ng mga bata. At nakikipagtulungan din kami sa mga local government units at mga eskwelahan, sa mga government agencies para siguraduhin na yung mga serbisyo na ipinoprovide natin sa mga bata at mga pamilya, no, ay angkop po sa kanilang edad, angkop sa kanilang kultura. Pero ma'am, ano po ba, gaano kahalaga yung role? Kasi magulang, di ba? Gaano ba kahalaga yung role ng magulang? Tsaka paano ba dapat ina-approach ng magulang yung anak niya? When it Medyo comes to, kasi sensitive. Lalo na oo. kapag sa atin, sa bansa natin. Kasi medyo religious eh. Pag mga ganyang bagay talagang sabihin, ay hindi, di pwedeng pag-usapan or kaya naman nakakahiya. Ganon. Yes. Naniniwala tayo na education begins at home, no? Yung mga parents at caregivers ay may pangunahing responsibility na i-educate yung kanilang mga anak o yung mga batang kasama sa bahay, no? Generally, ang tendency po natin ay maging uncomfortable. Di tayo komportable Yes. pag-usapan yung gantong bagay o nahihiya o natatakot tayong pag-usapan kasama ng mga bata. Kasi ang tingin natin ay baka ma-encourage natin sila. Pero yun po yung kailangan nating baguhin na pagtingin. No? Kasi ang nakikita nating pangangailangan talaga nila ay yung tamang impormasyon na maaari pong ibigay ng kanilang mga magulang. O, yung mga consequences din na pwedeng mangyari kapag, di ba, nagkaganon. Hindi lang dapat love, no? Oo, love, lalo na pag mga bata pa. Diyos ko naman. Hindi yan ang priority. Mag-aral muna. Tama. Alright, maraming salamat po, Miss Glenna. Muli po nakapanayam natin si Miss Glenna, paraan ng Plan International Pilipinas.